Hindi pisikal na kasama ni Kang si Yuri, pero ramdam sa boses nito ang matinding kaba. Tinanong siya ni Kang kung dapat ba niyang subukang kausapin ang nilalang. Gamit ang kamera na nakatago sa sombrero ni Kang, sinabihan siya ni Yuri na sige, subukan niya, dahil kahit maliit ang tsansa, baka may makuha silang impormasyon. Alam ni Yuri na parang mga hayop lang ang mga ito na dapat patayin agad, pero baka may ilan sa kanila na nakakapagsalita. Kaya kung makaharap man sila ng isa, dapat itanong ang pakay nila at kung saan sila nanggaling. Wala naman mawawala kung magtatanong, di ba? Dahil dito, tinanong ni Kang ang Inhuman kung nakakapagsalita ba ito, dahil nakatagpo na siya ng mga katulad nito dati. Sabi pa ni Kang, kung naiintindihan siya nito, baka pakawalan pa niya ito. Mukhang susubok ng bumuo ng salita ang Inhuman kaya naging alerto ang dalawa. Pero biglang namula ng buong buo ang nilalang at sumugod ng napakabilis. Bahagya lang itong nailagan ni Kang, hindi siya tinantana ng namumulang mga mata nito. Isang malakas na sampal ang tumama kay Kang habang nasa ere, dahilan para tumalsik siya ng diretso sa isang container. Buti na lang, hindi gaanong napuruhan si Kang, kaya nakabalik agad siya sa laban. Pero sa totoo lang, nagulat siya sa bilis ng Inhuman. Sabi naman ni Yuri, halos mamatay na siya sa pag-aalala, kaya nagbilin itong mag-ingat na si Kang. Siyempre, hindi nawala ang media. May mga news reporter na sa helicopter pero hindi sila nangangahas lumapit. Ang balita nila, ang Whitecap superhuman na naman ang nakikipagbakbakan, ang laging sumusulpot tuwing may Inhuman sa lugar. Pero bukod sa kanya, dumating na rin ang Inhuman Subjugation Special Task Force. Dala nila ang lahat ng armas nila, mga tangke, missile launcher, at kung ano-ano pang pampasabog. Nag-utos ang general sa kanyang mga tauhan na mag-abang lang. Bawal magpaputok hanggat walang go signal. Sabi ng isang sundalo, masyadong makitid ang daan para makapasok ang tangke at railgun. Pero sabi ng general, ayos lang yon dahil naka-standby lang naman sila. Hindi na intindihan ng sundalo, paano nila gagawin ang plan A kung hindi sila makakapasok? Doon na nagpaliwanag ang general. Hindi pa rin pala lubos na nauunawaan ng sundalo ang totoong lakas ng isang Inhuman. Hindi ito basta-basta mapapatay ng kahit anong armas nila. Ayon sa pagsusuri ng Special Intelligence Agency sa mga laban ni Whitecap, ang lakas nito ay katumbas ng buong puwersa ng kanilang militar. At ang Inhuman na nasa harap nila ngayon ay nasa ganoon ding level. Sa madaling salita, kapag natalo si Whitecap sa laban na to, wala na silang magagawa. Naitanong tuloy ng sundalo kung bakit pa sila nandoon kung ganoon. Ngumiti lang ang general at sinabing kaming mga mabababang tao ay laging may plan B. Dahil sa balita, buong bansa ay nakatutok sa laban ni Whitecap. Kahit balot siya ng misteryo, siya ang lumalaban para sa sangkatauhan na yon. Pero mukhang nalalagay siya sa alanganin. Habang tumatakbo si Kang palayo sa Inhuman, napansin niya ang bilis nito. Wala na siyang oras mag-isip dahil pilit siyang binubugbog ng halimaw sa mga container. Nakailag si Kang at akmang gagante pero bigla siyang dinuraan ng Inhuman gamit ang dila nito. Nawala sa balanse si Kang kaya naabot ng Inhuman ang binti niya. Binalibag si Kang sa lupa at diretsong tumama sa isa pang container. Nanlumo si Yuri sa nakita. Maging ang mga sundalo at ang general ay napanganga. Dasal ng general, sana ay hindi pa doon nagtatapos si Whitecap dahil ang misyon lang nila ay tulungan ito ng hindi nagiging sagabal. Dahil wala nang ibang pagpipilian, idineklara na ng general ang Plan B. Bumukas ang likod ng isang truck at lumabas ang kanilang alas, bit-bit ang isang blaster. Sa isang iglap, nagpaputok ito. Isang .50 bullet ang bumaon sa ulo ng Inhuman at nagpatalsik dito. Akala ng general ay tapos na ang lahat, pero hindi pa pala. Bumangon ang Inhuman mula sa lupa at nagsimulang lalong mamula ang buong katawan.